Pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Lalo't higit po sa pangalan ng ating Panginoon. Ngayon pong umagang ito, ang ating pong morning devotion ay ginaganap po, sa lugar po ng Bay Laguna, sa pangunguna po ni Pastor Jeff, under po ng District 6, sa pangunguna po ni Pastoral Cheryl Manansala. So, purihin po ang ating Diyos dahil minsan pa, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay at kalakasan upang magpuri, magpasalamat, sambahin ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa Kanya, tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain at pasisimulan po natin ang ating gawain sa pagpupuri at pag-awit sa Panginoon. Hallelujah! Purihin po kayo, O Diyos, luwalhatiin po kayo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Pinupuri po namin kayo, patuloy namin kayong dinadakila, patuloy po namin kayong pinasasalamatan sa inyong katapatan, sa inyong pong kabutihan, sa inyong sukdulang biyaya, na patuloy niyo pong ibinibigay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Hallelujah. Tayo po ay minsan pang umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag, at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa po nating awitin sa Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag, at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa
sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Salamat po sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon. Salamat po sa inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, O Diyos. Sa umaga nga pong ito, sa patuloy po naming pag-aaral ng inyong mga salita, patuloy po naming hinihingi ang pagsama at pagkilos ng inyong Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Tagpuin niyo kami, Panginoon, ayon po sa aming mga pangangailangan at ang inyong mga salita ay patuloy pong maging inspirasyon at kalakasan sa aming buhay, pananampalataya at pagsunod po sa inyo. Sa inyo pong likod na gagamitin sa umagang ito, patuloy niyo po siyang samahan, itago niyo po siya sa inyong likuran at kayo lamang po, Panginoon, ang patuloy na magpakahayag at madakila sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, ibinabalik namin sa inyo ang papuri at pasasalamat ang katagumpayan ng gawain ito ay sa inyo lang po namin pinagkakatiwala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming samo at panalangin. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. At ngayon po tayo darako na sa salita ng ating Panginoon. At ito po yung matatagpuan natin sa unang Juan, chapter 4, verse 12 to 16. Ano po? Babasahin ko po ito. At sabi po dito, kailanmay wala pang taong nakakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng banal na Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos at ang Diyos na may nananahan sa Kanya. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy umibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa umaga pong ito, pag-uusapan natin isang napaka-special na bagay po para sa ating lahat. Ang pag-ibig ng Panginoon po. Kapag po pinag-uusapan natin ang pag-ibig ng Diyos, marami tayong maiisip, maraming pumapasok sa ating isipan, kagaya na lamang ng dahil sa pag-ibig po ng Panginoon, marami sa atin, maraming buhay ang nabago, yung pamumuhay po natin dati, nabago ng dahil sa pag-ibig ng Panginoon, at dahil sa pag-ibig ng Diyos, kahit tayo nakakaranas, yung bawat isa sa atin nakakaranas ng mga pagsubok at problema, pero dahil nasa atin po ang pag-ibig ng Diyos, puno pa rin tayo ng pag-asa at kagalakan. At kapag naman po may pagsubok tayo, pinaparamdam pa rin sa atin ng Panginoon na nariyan siya, nararamdaman pa rin natin yung pagmamahal na nagmumula sa Diyos, At ang pag-ibig ng Diyos, nasa lahat po iyan ng dako. Sa lahat ng bagay na nakikita natin, sa lahat ng bagay na nararamdaman natin, parang sikat lang yan po ng araw, paglubog ng araw, pinapaganda yung kalangitan. Kagaya ng pag-ibig ng Diyos, sa tuwing tayo ay naghihirap, kahit pa sa mga panahong tila, di na natin kaya, ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang nagpapaalala po sa atin, na kailanman tayo hindi nag-iisa. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. At sa talatang una po nating binasa, sa 1 John chapter 4, verse 12, sinasabi po diyan na, kailan may wala pang taong nakakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nag-iibigan na sa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kapag tayo nag-iibigan, ipinapakita natin o napapatunayan natin na totoo ang Panginoon. Sinasabi po dito na wala pang nakakakita sa Diyos ng literal, pero nagiging visible po o nakikita ang pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng pagmamahalan nating mga nananampalataya sa Kanya.
sa atin, nagre-reflect, ano po, yung pagmamahal na binibigay ng Diyos sa sanlibutan. Ano po, yung pag-ibig na ipinapakita natin ay nagmumula sa Panginoon, kagaya ng pagmamahal na ipinakita po ni Jesus nung siya ay nagkatawang tao. Ngayon tayo po bilang mga nananampalataya sa Panginoon, ano po, patuloy nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos, ano po, through our actions. At mahirap man po sa iba na maniwala, ano po, lalo na doon sa mga kapatiran nating wala pa sa pananampalataya. Ngunit ano po, huwag tayo magsawang ibahagi or abutin ng iba, ano po, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. At sa paraang iyon po, hayagan nating ipinapakita na tunay at buhay ang pagmamahal ng Diyos. At sa 1 John chapter 4, 13 to 14 naman po, ano, muli babasahin po natin. Sabi po diyan ay, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinapatotohanan ng isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Hallelujah. Sinasabi po sa mga talatang ito na, ano po, na tayong mga nananampalataya ay para sa Diyos. At ang Diyos po, pinagkalooban niya tayo ng banal na Espiritu at ito po ay nananahan sa atin. Ano po, sa panong paraan po ba? Sa panong paraan nananatili sa atin ang Panginoon at ang banal na Espiritu? Ano po, ibinigay sa atin ng Holy Spirit at ang banal na Espiritu, siya po yung sumasama sa atin, siya po yung gumagabay sa atin at ano po, siyang nagko-comfort sa atin sa mga panahon tayo ay may mga panghihina, ano po, may mga pagsubok sa ating buhay, at siya, ang banal na Spirit po ang tumutulong sa atin na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano po, sinasabi po dyan sa 14, ipinakita sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ng pagsugo niya sa kanyang bugtong na anak. Ano po, marami po sa atin ngayon ay, ano, yung mga nanonood po ay marami na ang mga may anak, magulang na po, ano. At kung iisipin natin, napakahirap po para sa isang magulang na isuko ang kanyang nag-iisang anak, ano po. Pero ang Diyos po, ano, nagawa niya iyon dahil, ano po, nandun ang pagmamahal ng Panginoon, ano, dahil sa pag-ibig niyang wagas para sa atin po, na tayo, kahit tayong mga makasalanan, nagawa niyang isugo ang kanyang kaisa-isang anak para po maiparanas sa atin ang kaligtasan, ano po, na meron tayo ngayon. At nung ibinigay po ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak, ano, si Jesus po namuhay siya sa lupa at marami siyang ginawang mabuti, ano po, napakaraming ginawang mabuti ng ating Panginoon. Para sa atin po, ano, inialay niya maging ang kanyang buhay, ano po, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ano, tunay na walang maihahambing, ano po, sa pag-ibig ng Diyos. At sa mga talata pong ito, pinapatibay tayo, ano po, na kasama natin ng banal na Espiritu at siya ang nagpapaalala sa atin ng pagmamahal at gabay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ano po, sinasabi po natin lagi na God is love. Ano po, tanyag na po yung linyang yan, God is love. Ano po, napakalalim po ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano, sabi nga po sa Ephesians 3:18, ano, how wide, how long, how deep the love of Christ is. Ano po, walang makakapantay sa pag-ibig ng Diyos. Ano po, sa napakarami niyang ginawang mabuti sa atin, ano, kahit na tayo minsan nagkakasala pa rin, nandun pa rin ang pag-ibig ng Panginoon. Ano po, at salamat sa Diyos. At sa 1 John chapter 4 verse 15 naman po, sabi po dito ay, ang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos at ang Diyos na may nananahan sa Kanya. Ano po, kapag tayo po ay nagpapahayag, ipinapahayag natin na nasa atin ang Panginoon, ano, proud po tayo na tayo yung mga nananampalataya sa Panginoon, sumasa atin po ang Diyos na buhay. Ano po, sino mga nakakakilala at kumikilala sa anak ng Diyos, nananahan sa Kanya. Ano po, sa madaling salita po, kapag tayo ay nananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, ano po, nananahan sa atin ang presensya ng Panginoon. Isang reminder po ito ng relasyon natin sa Panginoon, ano po, nung siya ay tinanggap natin, ano po, bilang ating tagapagligtas at Panginoon, ano po, yung faith natin sa Panginoon ang nagko-connect, ano po, intimately. At ito dahil pag tayo po ay talagang nananahan sa Diyos, ano, it gives us the way, ano po, inaalaw tayo ng
pananampalataya natin sa Panginoon, na sumama sa atin ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Salamat po sa ating Panginoon. At sa huli naman pong verse na ating binasa, sa 1 John chapter 4 verse 16, sabi po dyan ay nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananatili sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy umibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ganun pa rin po ang sinasabi na kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, nananatili din po sa atin ang Diyos na buhay. At sa verse na ito, sinasabi na alam natin, may knowledge na tayo at lubos tayong naniniwala dito na ang Diyos po mismo ang pag-ibig. At if we continue to share the love of God, patuloy din siyang mananatili sa atin. There is no greater love than the love we have received from God. Wala nang makakapantay, wala nang masihigit pa sa pag-ibig na natanggap natin mula sa Diyos. At sa pamamagitan po ng mga talatang ito, sa Juan, napatunayan natin ang pag-ibig ng Diyos ay sadyang tapat at makapangyarihan. At dahil sa pag-ibig na ito, tinanggap tayo at minahal tayo ng Diyos sa kabila ng mga kahinaan natin at kasalanan. God's love strengthens us every day. Pinapalakas tayo ng salita ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. At patuloy tayong manampalataya, sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang Panginoon po mismo ang pag-ibig. Nung we learned na the love of God we share to others, reflects God in our lives. Yung pag-ibig, na binibigay sa atin ng Panginoon ay siyang nagre-reflect kung paano ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay, kung paano nakikita ng iba, ganun po nagre-reflect ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya patuloy po tayong magpasakop sa Panginoon, patuloy na tanggapin ang pagmamahal ng Diyos, at talagang kailangan po natin ng pag-ibig ng Diyos. Lagi naman pong nariyan ang pag-ibig ng Panginoon kahit kailan ay hindi po nawawala. At it brings God's love into our hearts and lives. Kapag tayo may pag-ibig, we live in Him and He lives in us. At sabi nga po sa 1 Corinthians, 13:13, may tatlong bagay na nananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa, pero ang pinakadakila po sa lahat ng ito ay ang pag-ibig. Sadyang walang makakapantay at talagang napakabuti ng Panginoon dahil sa kabila ng lahat ay nandyan pa rin ang kanyang pag-ibig. Sa umagang ito, salamat sa ating Panginoon po dahil kahit na anong mangyari at kahit anong sitwasyon, nandiyan ang pag-ibig ng Diyos, pinaparamdam sa atin ang comfort, kagalakan, kaaliwan, na hindi natin kayang makuha sa mundong ito. At salamat po muli sa ating Diyos. Sa umaga po ito ay yun lamang po ang mensahe ng Panginoon. God is love. Ang Diyos mismo ang pag-ibig. Walang makakapantay sa pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Lagi po nating pakatatandaan na ang Diyos po ay laging sumasama sa atin sa lahat man ng dako. Nariyan ng Panginoon upang iparamdam ang kanyang pagmamahal sa atin. Purihin po ang Panginoon at sa umaga pong ito tayo manalangin po. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos. Dinadakila namin kayo, Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah sa inyong mga salita, Panginoon, na patuloy kaming pinapalakas, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyong pagsama, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. At patuloy, Panginoon, hinihiling ko po sa inyo, O Diyos, ang inyong pagsama pa, Panginoon, sa buong maghapon na ito, Panginoon. Sa bawat nanonood po, Panginoon, sa devotion na ito, O Diyos, ay patuloy niyo silang pakaingatan, Panginoon, sa buong maghapon na ito. Bigyan ng kagalakan, kaaliwan, Panginoon. Hallelujah. At iparamdam niyo po sa kanila, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa inyo, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagsama, Panginoon. Patuloy na ay tinataas namin kayo sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. God bless us all po. Tapos na po ang gawain ng Panginoon. Hallelujah.